na-amaze ako doon kasi nag-iilaw pero di ko alam kung ano yung nilalagay or something na bakit nag-spark. Ang sikat na superhero na si Flash, nag-e-exist daw sa real world? For real? Let's zoom in! Isa ka rin ba sa mga cute na cute sa itsura ng isdang ito? At tila ba may mukhang nakangiti? At tila nakatulukbong na kumot? Itong stingray o pagi na madalas nating makita sa mga water park. Pero sa video na to, kakaibang stingray encounter ang naranasan ng isang mangingisda. Ayan guys, oh, napagi po si Danilo. Gumagapang sa sakit. Umaaray. Pagi? Umiyak. Ang lalaki kasi, natusok ng buntot ng pagi. Now, kamusta na kaya si Danilo ngayon? Ang insidenteng ito nangyari sa dagat ng Karamuan sa Camarines Sur. Kumukuha raw ng video noon si Jerry para sa kanyang vlog nang biglang marinig ang kaibigang si Danilo na nagsisisigaw. Dito na niya nakitang nakatapak pala ito ng pagi kaya siya'y natusok ng buntot. Kilala ang lugar sa pagkakaroon ng mayamang lamang dagat. Kaya naman hindi na raw bago sa mga residente rito ang makakita ng mga kakaibang uri ng isda tulad ng pagi. Pagi na naman na. Ang stingray ay isang uri ng isda na kapamilya rin ng mga pating. Pareho silang walang buto at sinusuportahan lang ng cartilage o yung flexible connective tissue na meron tayo sa ilong. Actually, ang tila smiling face nila ay hindi naman talaga nila mukha. Dahil ang mga mata nila ay itong nasa itaas ng bahagi ng katawan nila. Ang nakikita nating tila mukha ay ang nostrils, gill slits, at bibig nila. Ha! Now you know! Kita niyo yan? One more time. Saan ang galing yun? Teka! Ano ba nangyari sa Earth? Mga kaaha, hindi natin tatakbuhan ang mga umatikabong amazing stories ngayong umaga. Wala po akong idea kung bakit umiilaw. Ngayon lang ako nakakita ng sapatos ng Miss Park. Parang sa movie or anime na ang cool niya tingnan. Magpapas ka na! Kaya kumukuti-kutitap na rin ang mga paan ni Sedi. Paano kung ang bahay nyo may unwanted borders? Pati dito sa CR. Mas marami pa sa nakatirang tao, mga lao na namamahay dito! Yay! Mag-ingat sa paglangoy sa dagat dahil baka ang dapat masayang swimming mauwi sa mapadakit na ending. Ayan guys, oh, napagi po si Danilo. Cute man ang itsura ng pagi, huwag iispunin. Dahil ang buntot daw nito, may kapangyarihang makapuksa ng mga aswang. Ito ay buntot ng pagi o stingray. Kaya naman isa raw ito sa mga ginagamit ng mga albularyo sa panggagamot. Ibinibilad nila ang buntot ng pagi sa araw hanggang sa gumaspang. Ito ay sinasabit sa pinto o bintana bilang pantaboy sa masasamang elemento. Ang iba namang naniniwala sa feng shui, kinakapitan ito ng pulang tali para di umano'y humatak ng swerte. Pero ang panghuli nito, pahirapan din. Maraming species kasi ng pagi ang nagtataglay ng venom na inilalabas nila sa pamagitan ng kanilang buntot. Meron silang
spine doon sa dulo. Meron silang stinger kung tawagin din. Ngayon, ito ay kung titingnan mo, bubusisiin, meron siyang mga pabaliktad na mga tusok-tusok. So, usually pag pumasok yun at nag-embed, medyo mahirap mabunot. Sometimes napuputol yan. Ngayon, ang pinaka-spine nila, meron silang taglay na toxin eh. At ang hapdi raw na idinudulot ito, hindi rin basta-basta. Meron silang sangkap na nagpe-prevent yung clotting ng blood. So, ang mangyayari yan, tuloy-tuloy yung agos ng dugo. Itong araw ang dahilan, kaya naiyak na lang sa sakit ang natusok nitong si Danilo. Mahilig ang pagi sa bahagi ng tubig na malapit sa shore kung saan namamalagi sila sa ocean floor at nag-aabang ng prey na mapapadaan. Dahil itinuturing silang carnivore, paborito nilang kainin ng clams, oysters, shrimps, crabs at mussels. Pero mga tao, tulad ni Danilo, target din kaya ng pagi? Pag natapakan yan, ang reaction ng idepensahan yung sarili niya. Pero normally, pagka merong predator o merong lalapit sa kanya, lumalayo lang yan, palayo. Hindi sila mabaksik or should I say, agresibong mga nilalang. But only pag ginambala mo o nandun siya sa territory, nagpapahinga, biglang nagulat, maaaring magkaroon ng reaction para doon sa lumalapit na tao. Ayon sa eksperto, kapag lalakad sa dagat, imbis na itapak ang mga paa na katulad sa usual na paglakad sa lupa, huwag na itong iangat at lumakad na lang nang nakalapat ang mga paa sa buhangin. Sa ganitong paraan, kung sakali mang may pagi sa paligid, may iwasan nating matapakan ito at may pagkakataon nitong umiwas sa tao. Sa ngayon, mas mabuti na raw ang lagay ng paa ni Danilo at nailalakad na niya ito. Tinambal na po ni Peseros. Ay, ang gata. Okay na siya. Natuto na rin daw siya na maging mas maingat. Dahil sa mayamang biyaya ng karagatan, laging magkahati ang mga tao at hayop. Aha! Sa Indian mythology, may isang uri ng water monster na kung tawagin nila, Makara. Sa Thailand, Malaysia at Indonesia, Makara din ang tawag nila sa halimaw na naninirahan daw sa ilalim ng tubig. Naku, halos kapangalan ko pa pala ang bida sa kwentong ito. Handa na ba kayong makinig, mga kaaha? Napakaswerte naman ang ating mga kaaha today. Nakita niyo yon? Ang magkukwento sa atin ang award-winning journalist na si Miss Cara David. May magkakaibigang Filipino na mahilig sa Halloween party, sina Marlon, Kim at Ami. Pero imbis na magsuot ng costume tuwing Halloween, pinipili nilang bumiyahe sa iba't ibang bansa para maghanap ng mga kilalang multo at halimaw roon. Para sa taong ito, India ang kanilang napiling destinasyon. Sabi nila, sikat daw ang halimaw na ito sa mga probinsyang malapit sa ilog at mga templo. Ang mabuti pa, doon tayo pumunta. Tumuloy ang magkakaibigan sa isang maliit na bahay malapit sa ilog. Dito nila napansin na karamihan sa mga bangka ng mga mangingisda ay may larawan ng isang nilalang na tila may pagkakahawig sa buwaya. Naalala nila na isa ito sa mga sinasabing itsura ng halimaw na kung tawagin, Makara. As time goes by, ang dami rin niyang depiction, no? Minsan crocodile, minsan, our concept of dugong, the sea cow, the mga peninsula ng manatee, yan. Minsan may seal pa, may deer pa. So, di ba, nagbabago-bago rin. Pero laging ang dominant theme is half man nga and half fish. Hindi ba delikado ang balak nating gawin? Natatakot din ako. Pero nandito na tayo. Basta kapag nakita na natin ang itsura niya,
Alis na tayo agad. Kinagabihan, patakas na pumalaot ang magkakaibigan. Kahit limitado ang kanilang nakikita, ramdam nila na parabang may mga mata sa dilim na nagmamasid sa kanila. Maya-maya pa, laking gulat nila nang makita sa di kalayuan ang kakaibang anyo ng isang buwaya. Kukunan sana nila ito ng litrato pero biglang gumalaw ang nilalang papalapit sa kanila. Makara! Dali-daling nagsagwa ng magkakaibigan papalayo sa pinaniniwalaan nilang makara. Pero sa sobrang dilim ng lugar, hindi na nila matukoy ang tamang daan pabalik. Mabuti na lang isang liwanag ang tila ba kumaway sa kanila mula sa malayo. Ayun! Dun yata ang pampang! Sinundan nila ang liwanag na ito at nakabalik sila sa kanilang pinanggalingan. Teka, Filipino ka rin ba? Salamat sa tulong mo. Alam niyo bang delikado ang ginawa niyo? Pasensya na. Gusto lang kasi naming makita si Makara. Alam ko. Narinig ko kayong nag-uusap kanina. Filipino ako. Pero dito na ako pinanganak sa India. Mula pa noon, malakas na ang bulong-bulungan tungkol kay Makara. Ito raw ang halimaw sa tubig. Marami ring mangingisda at mga dayo ang nagtatangkang hulihin siya. Ang sumunod na kwento ni Amar, ikinagulat ng magkakaibigan. Isang gabi, may lalaki raw na nagtangkang hanapin si Makara sa pag-asang pwede niya itong pagkakitaan. Kasama pa nga niya ang kanyang batang anak dahil walang mag-aalaga rito. Maya-maya pa, may kumaluskos sa isang bahagi ng tubig. Ayan na! Ayan na yata ang Makara! Dali-daling kinuha ng tatay ang lambat pero umihit ang malakas na hangin. Nagpagewang-gewang ang kanilang munting bangka hanggang sa nahulog sa tubig ang bata. Gulat na gulat at hindi alam ng ama kung anong kanyang gagawin. Tuluyan na kayang nakuha ng halimaw ang kanyang anak. Hindi makapaniwala ang ama sa kanyang nakita. Buhay at ligtas ang kanyang anak. Iniligtas ito ng Makara na mabait naman pala. Marami ang naniniwala sa kanya. Bilang pagpupugay at paghingi ng proteksyon, inukit nila ang imahe ni Makara sa kanilang mga bangka. Pero meron pa ring mga iba na hindi naniniwala sa kwento niya. Kung ikaw ang tatanungin, naniniwala ka rin ba sa kwento ng mag-ama? Ilang taon na ang nakalipas, pero malinaw ko pa rin natatandaan kung paano ako iniligtas noon ni Makara. Siya pala yung bata doon sa kwento. Pero ang tanong, meron nga kayang Makara sa totoong buhay? Pag sinabi mong Hindu mythology, today it's what? Indian society, which is a 5,000 years old civilization, hindi ba? Ginagamit siyang vessel ng the goddess of river, no? Si Ganga, at saka ng sea god na si Varuna. So, ibig sabihin nun, sinasakyan siya. Pero yung physical na nakita talagang lumabas si Makara, wala tayong larawan. Walang patunay po ang science na nag-exist siya. Pero wala rin masama kung igagalang natin ang paniniwala ng iba. Aha! Mula sa kusina, lababo. Talagang palala siya ng palala araw-araw. Ang pakiramdam mo para bang napakadumi ng bahay mo. Pati na sa mga kaldero. Ano naman, pati dito sa CR. Hanggang sa banyo. Sa pagkiskis niya nung dumi na dinapuan niya, may kakapit na kagad ng mga contaminants doon. Kaya niyo bang manirahan sa isang bahay? Kasama ang mga langaw? Nung nakarang buwan, ilang online post ang gumulantang sa mga netizen. Sabi naman yung langaw na yan. Ang mga litrato at video kasi nila, nagbistulang house tour. Hindi ng mga tao, kundi ng mga langaw! Sinadya ng ahang barangay sa San Miguel, Bulacan, kung saan galing ang langaw invasion. At dito nga namin natuntun ang isa sa mga uploader ng video,
si Malen. Maggagayat ka pa lang ng bawang, nandyan na sila. Tapos, basta nagluluto ka, andyan na sila. Pagka susubo ka, kakain ka, mauna pa sila sa bibig mo. Sa gabi, hindi na rin sila nawawala. Metikuloso naman daw talaga si Malen pagdating sa kalinisan ng bahay. Pero wa-effect daw ito sa mga langaw. Doon sa may mga vlog ko, nagsasabi na, siguro ang dumi-dumi ng paligid nyo, ganon, siguro hindi ka naglilinis ng bahay. Pero hindi. Kahit po anong gawin mo kuskus, hindi sila umaalis. Yikes! Saan nga kaya nanggaling ang ganyang karaming langaw? Kapag nakakita kayo ng ganong kadaming langaw sa isang kabahayan, usually ang unang-una kong pagsususpetsahan ay merong breeding site sa paligid ng bahay, no? So, either malapit or within 1 to 3 kilometers may breeding site. Nanggagaling po sa poultry, yung iba. Tapos iba po, nanggagaling sa backyard. Nagmula raw ang problema sa langaw sa isang poultry farm na malapit sa lugar. Actually, first time nangyari yan na medyo malangaw talaga. Bali, ako po bilang katiwala dito, ininpuhan ko po yung nagre-rent na ano nangyari, prine-prevent po nila na tuyo. Nga lang, yung mga nakaraan na umulan po, medyo yung side niya nabasa. Paboritong puntahan ng mga langaw ang mga nabubulok na organic matter. Ang isang buntis na langaw pwedeng maglabas ng nasa 100 itlog sa napili nitong breeding site. Ang mikrobyong dala ng mga langaw, mapanganib daw sa tao. Ang nakikita niyong ginagawa niya, yung kanyang mga paa, kinikis-kis niya. No, kaya niya kinikis-kis kasi wala man siyang dila. Paano niya malalasahan na pagkain yung dinapuan niya sa pamamagitan ng paa niya? So doon pa lang sa pagkiskis niya nung dumi na dinapuan niya, may kakapit na kagad ng mga contaminants doon. Ang tila sponge na nguso ng langaw na tinatawag na proboscis ang ginagamit nitong pangsipsip ng kanyang pagkain. Nasa ating mga tao ay isang uri ng dumi. Magbibigay po sila nung pamahid sa may sako. Tapos, ayun, pagka po, lalagay niyo po yun kung saan marami yung langaw. Pagka babalikan nyo ng mga ilang oras, madami ng patay na langaw. Pero alam nyo ba na bago mameste, ang mga 3 to 5 days old na baby langaw ay nakatutulong daw sa kalikasan? Ang mga malaputing uod na ito na tinatawag na maggots ay kumakain ng dumi at tinutulungan tayong mag-decompose ng ating organic matter at i-recycle naman ang nutrients pabalik sa earth. Pero kapag ganap na itong langaw, no na ha? Now, balikan naman natin ang bahay ni Malen. Nasa loob pa kaya ang mga buwisita niya? Talagang mahihirapan tong bahay na to. Bakit? Wala siyang kisame. So, open. Pwedeng pumasok agad yung langaw. Tapos, yung bintana niya, ideally, sa mga bahay natin, di ba, kailangan mayroon niyang screen. So, ang pagkain, kailangan parating may takip. No? No? Pero ito, in a way, normal na to, no? May normal na dami ng langaw to. Malinis naman dito. Tingnan ko lang yung basurahan nila. Ito! Okay. So, dito kayo nag-iipon. O, yun. So, kailangan may takip din to. Sa ngayon, wala na ang poultry na sinasabing pinagbumulan ng maraming langaw. Pinaalis na raw ito ng may-ari ng lupa matapos mabalitaan ng insidente ng langoy invasion. Kaya naman si Malen, happy at fly-free na raw. At para sa pailan-ilang langaw na napapadayo sa bahay ni Malen, ito ang regalo ng AHA, isang Venus flycatcher. Looks familiar, no? Ang halamang yan ay tinatawag na Venus flytrap, isang carnivorous plant native to North and South Carolina sa Amerika. Ang mga kinakain lang naman ito, maliliit na insekto tulad na lang ng, well, as its name suggests, langaw. Para may mga pilikmata na yan, no? Pagka may lumipad na langaw dyan, no, or binigyan mo ng langaw yan, sasarado yan. So pag sinarado niya yan, yun na yung pagkain niya. Paano po pupunta yung langaw dyan? May scent po ba yan para ma-attack yung langaw? Kapag gutom yung halaman, yung Venus flytrap, may lumalabas na scent sa kanya na parang fruity or parang mga halaman na aakalain ng mga insekto at mga gagamba may pagkain. So lalapit sila. Naway makatulong yan para lalong umaliwalas ang tahanan mo, Malen. Pagdating sa usaping kalinisan at kalusugan, ang talakayan, buhay na buhay at hindi dapat nilalangaw. AHA!
na-amaze ako doon kasi nag-iilaw pero di ko alam kung ano yung nilalagay or something bakit nag-spark. Ang sikat na superhero na si Flash, nag-e-exist daw sa real world? For real? Let's zoom in! Flash? Taong apoy? Electro Boy? Sino kaya ang lalaking nahuli sa dilim? Na ang mga paay ilaw umapoy? Dating lalampa-lampa, strong and tough na raw ngayon? Literal. Ang dahilan? Ang paghihiling ni Cedi sa boxing. Ito nga kaya ang dahilan kung bakit nagkaroon siya ng di umano'y superpower? Nagsimulang mag-training ng boxing si Cedi noong 2021. Mula sa timbang na 100 kilos. Makalipas ang 8 buwan, 79 kilos na lang si Cedi ngayon. Pero paglilinaw niya, hindi raw instant ang biglang pagbawas siya ng malaking timbang. Literal na pawis ang puhunan na nakukuha niya mula sa intense workout at shadow boxing training. Ang shadow boxing ay isang combat sports exercise kung saan ang boxer ay sumusuntok sa ere na para bang may kalaban. Ang ganyan, no? Ito ay ginagamit na exercise ng mga nagbaboxing para maihanda ang kanilang muscles bago magsimula ang mas intense na training. Ang shadow boxing ay isang branch ng Chinese martial arts at nagsimulang lumaganap bago ang 1900s. Ang problema ni Cedi, mali ang kanyang form at mabigat ang kanyang mga paa. Pero hindi niya maitama ang form ng katawan dahil nahihirapan daw siyang makita ang kanyang mga paa tuwing nagsha-shadow boxing. Solusyon! Ang bright idea niya na Soul Spark! Para sa motor daw talaga ito. Pero nang mapanood niyang ginagamit din ito para sa tricks at exhibition, naisip niyang gamitin din para makatulong sa kanyang shadow boxing training. Ginagamit niya ang Soul Spark para makita ang kanyang center of gravity. Ang center of gravity ay ang average location ng bigat ng isang object. Ito ang point kung saan evenly distributed o panday ang bigat sa lahat ng sides kaya nababalanse ang isang bagay. Ang center of gravity naman ng tao ay pwedeng magbago, depende yan sa posisyon nito. Kumpara sa objects kung saan fixed ang kanilang center of gravity. Kasi po sa pagboboxing, kailangan po balanse yung pagtayo. Yung pa ako medyo dinadrag ko siya. Nakatulong siya to regain my balance, to center my gravity po pag nagta-training. May bigat ho kasi siya, kaya para siyang nagsilbi ho siyang weight sa paa ko. Kaya nung nagboxing ako bumalik sa gym, napansin ko ho na medyo naging light yung paa ko at saka mas mabilis ho akong gumalaw. Ang nabubuong ilaw mula sa pagkiskis ng sapatos ni Cedi sa sahig o sa lupa ay tinatawag na spark. Ang spark ay isang incandescent particle na lumilikha ng ilaw kapag umiinit ang surface nang dahil sa friction o pagkikiskisa ng dalawang combustible material. Wala po akong idea kung bakit umiilaw. Ngayon lang ako nakakita ng sapatos na umi-spark. Parang sa movie or anime na ang cool niya tingnan. Ang kakaibang pailaw, naisip videohan ni Cedi. At napukaw nito ang atensyon ng netizens at meron ng 6.9 million views ngayon. Ang paggamit ng Soul Spark, may amazing effect daw kay Cedi. Para kang anime character nga ako. Kasi sa tuwing kinikiskis mo siya, yung friction, parang nagliliyab yung paa mo dun sa camera. Pero all in all po, parang masaya siya gamitin. Parang may superpower, ganun. Instant superhero yarn! Pero tulad ng mga hero, may strengths and weaknesses at pros and cons din daw ang paggamit nito. Huwag lang ho siya gamitin sa mga flammable surfaces po. Like, for example, huwag nyo gamitin sa gas station kasi may tendency ho na magliyab. Mga kaaha, kailangan ng matinding pag-iingat sa paggamit ng ganitong uri ng Soul Spark, okay? Meron ho akong sa paa ko na nilalagay na parang steel para hindi po mapudpud yung swelas ng paa ko. Pag gumamit ho kayo nun, if hindi kayo sanay, medyo awkward siya gamitin. Kaya pwede kayong ma-aksidente, ma-outbalance, pwede kayong matapilok. Sa kabutihang palad,
hindi pa naman na-aksidente si Sedi sa paggamit ng Soul Spark sa kanyang shadow boxing training. Always remember, safety first mga kaaha! Hindi lahat ng nakikita online, ginagawa lang for the clout. Ang iba, may malaking pakinabang at ambag sa buhay. For real! Mapadagat, lupa at himpapawid. Lahat yan, susumuin natin makapaghatid lang ng mga kaabang-abang na kwento kada linggo. Ayun na. Para iwas FOMO at laging updated sa aming mga pasabog na kwento, punta lang sa aming Facebook page, AHA! At ang aming TikTok account at AHA_GMA. Mapapanood nyo na kami sa YouTube. Mag-subscribe lang kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel. Until next week, tandaan, sa mga fun kaalaman, kayo ang laging panalo. AHA!